Ay magandang gabi po sa lahat-lahat na mga kababayan. Ito po si Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing at ito naman ang pagpatuloy natin pagsisiwalat alang-alang sa katotohanan. At ang akin pong mga komento ay nakasandal po sa mga detalye na totoo. Kaya huwag kayong maglala, dito tayo sa totoo. At tanging katotohanan lamang kung ayon pagkakainso ang magpapalaya sa bayan. Sinasabi rin ng ating Panginoon, si Jesucristo, sa Psalm 23 verse 1, I am the way, the truth, and the life. At sinasabi din na truth shall set you free. So wala pong may tinatawag na katumbas ang katotohanan. Tanging iyan lang ang ating kailangan para tayo po ay mabuhay para sa katiwasan. At yan lamang ang tanging pinaka magaling na sukatan para tayo ay magkaroon ng katahimikan. Katahimikan na may konsensya para sa bayan, para sa kababayan. Okay? So ang ating pag-usapan po sa ngayon ay walang iba kundi itong parang lasing sa kanto na si Benny Abante. Pastor naman ito pero bishop pa pero parang pastor sa pastor na lasinggo sa kanto. Yan po nangyari sa kanya. Ang ginawa niya po rito, in short, ay binibira niya yung babae na vlogger. Biro mo babae yun. At kung binibira niya, at kung paano pagbibira, dapat maintindihan niya na siya ay lalaki, number 1, bishop, number 2, number 3, siya po ay opisyal ng bayan. At number 4, dapat alam niya po sa utos ng Supreme Court sa desisyon sa kasong United States versus Felipe Bustos Jr. GR number L15292. It was decided on March 8, 1918 na kung saan ay sinasabi the interest of the society and maintenance of good government demand full discussion of public affairs. Full discussion. Ha? Ibig sabihin nun, wala kang magagawa kasi yung vlogger nito, hindi ko man siya kakampi sa mga ideya, pero ang akin lang dito, I am pro-vloggers kahit saan man sila nanggaling. Gusto ko hindi dapat sikilin ang kahit sinong vlogger. So ang vlogger na ito ay kinikriticize niya si Abante sa kanyang trabaho bilang isang congressman. So isang congressman na nakasuot ng relo kuno, nakasuot ng daming sasakyan. So ano po ba ang katwiran mo? Ano ang iyong na rason o kaya moral ascendancy para ka bumanat sa isang babae? Mr. Abante? Ay kakampanya nga ako laban sa iyo dito sa District 6 ng Manila. Iboto na yung kalaban mo. Ganun lang po kasi wala ka na wala kang kwentang klaseng congressman. Hindi po pwedeng mangyari na magsama ang Satanas at Diyos sa isang lugar. Ang ginawa mo, congressman ka na, ang congressman, pasensya ka na, halos lahat po na lahatin ko ng congressman ay magna. Ano magna? Magna, nakaw. O, ngayon, pastor ka pa, obispo. Paano mo gawin yan? Paano pagsabahin yan? Hindi ibig sabihin, tama yun si Isko Moreno para magsabi, ikaw ay bulaang pastor, bulaang obispo. O, pakinggan natin si Mr. Abante. Yumaman na to, sobrang yaman na to ngayon. Yumaman siya hindi siya sa pagiging pastor niya o kanyang pagiging tawag ito, pagiging obispo, kundi sa pagiging magna niya. O yan, pakinggan natin. Pakinggan natin na maigi. My query is if we have invited a certain Elizabeth Cruz, no,
aka Joey De Vibre, Mr. Chair. If we have invited her and she has an excuse letter, may I know what was the excuse, Mr. Chairman? Okay, so natanda ninyo, 40 po na vlogger ang inimbita. Bakit na Manila hindi ako inimbita? Siguro wala akong kwenta sa kanilang mga mata. So nevertheless, at sana nandun ako kanina at dinipinsahan ko sana si Insurrecto na binibira siya ni Marcoleta. Pero okay na rin at lumabas din ang talino ni Kaisko at siyempre tatak bunyog yan. So pakinggan muna natin si Mr. Abante na kanyang binibira yung babae na vlogger nang dahil nag-excuse na hindi makadalo at kanyang gustong bibirahin. So pagpatuloy ang pagpakinig. Consent, please answer the query of Congressman Abante. Please. Thank you, Mr. Chair. Ms. Elizabeth Joy Cruz was invited and she sent an excuse letter via email. Ano po yung kanyang excuse letter? Ano yung dahilan? One moment, sir. I'll get it from the So chair. ano daw dahilan? Actually, ang dahilan lang dyan kasi unconstitutional yung ginagawa nyo, labag sa konstitusyon. Kaya yan ang dahilan also, niya. try to tell us those resource persons who have not attended this committee hearing. Yung may mga excuse letter, okay yun. But those who have not reply to our request to be present on today's hearing. Thank you, Mr. Mr. Chair, Chair. particularly first, Mr. Chair, Yes, Congressman Abante. particularly I am referring to AKA Joe De Vibre sapagkat matindi yung kanyang mga sinabi dito. Pakinggan mo ang pikon na obispo na congressman pa. Gusto ko talagang makita siya at makausap sapagkat dito minura niya ako. At ang sabi niya, panay kabobohan sa kwad. Sayang kuryente sa'yo. Bigyan mo sa kanya. Ano yung fuck you? Fuck you. Hindi ko yung fuck. Huwag mo na sabihin. Congressman Abante. Tutuloy ko ng buta. Mr. Chairman, Congressman, don't be so personal. Let's be more comprehensive on this approach. Binabasa ko lang eh. Sige, go ahead. I'll give you Pangalawa, November 13, 2024, nagmura na naman siya. Hindi ko na babanggitin yung mura niya. Pag tinatanong kung anong legislation ginawa niyo in relation to this, BS, ano ba yung BS? BS inquiry, sasagot ka. Swelduhan ka ng taxpayers, gago. November 3, 2024, si Benny Abante at si Romel Marbil ay mga protektor ng illegal na droga dahil pilit nilang pinalabas na hindi ito ganoon kasama. Tapos sabing ganyan, si Dan Fernandez and Ace Barber's survey are depressing. Yan puro naman opinion pala eh. Opinion lang ni Joey Bibir, di Bibir yun. Alam na nila na matatalo sila sa eleksyon. So what is the hearing for? Smoke screen for the discount. Tinabi ko ito sapagkat matindi po itong mga akusasyon na ibinigay nitong gusto ko nilang magmura eh. Hindi na ako bumura muna. Oo. Kailangan po, itong mga to, ang tatapang nila eh. Ang tatapang sa pagmumura, nang wala tayong kalaban-laban. Ngayon, pag kaharap, Ano, walang kalaban-laban, pwede ka naman mag-live eh. Kontrahin mo. Yan ang pinakatama. Huwag kayo susupil ng mga kalayaan ng tao. You have sufficient time to use your Facebook or your Twitter or your YouTube. Mag-live ka rin. Kontrahin mo. Yan ang dapat. Hindi yung ipapakulong nyo
Sobra-sobra kayo. Dito, hindi makaharap dito. Oo. Hindi makaharap. Takot din pala Hindi naman ibig sabihin na kung hindi makaharap, ano bang dahilan na hindi makaharap? Ngayon, kung alam ninyo, ang dahilan pala kung bakit hindi nakaharap, ay nagsampa sila ng kaso na petition for certiorari sa Supreme Court laban sa ginagawa ninyo kasi sa paniniwala nila, na paniwala ko rin na labag sa Constitution ang ginagawa ninyo na mag-imbestiga sa mga reporter o vlogger. Kasi that is against sa tinatawag na malayang pamamahayag. At nakasaad po yan sa Section 4, Article 3 ng ating Constitution na nagsasabi, no law shall be passed abridging the freedom of expression of speech and of the press, or the right to peaceably to assemble and petition the government to redress their grievance. Yan, dapat tandaan yan. Itanim, ipako nyo sa utak nyo yan. Diretso siya pakinggan si Congressman Atrasabante na Lasinggo. yung mga yan eh. Please hold your fire, please. I'm Just on the process of administrative, ano pa lang muna tayo, Congressman Duarte. We can tackle that on the interpellation. Mr. Chair, gusto ko lang pong bagitin tong kanya excuse letter. O nakalagay dito, after meaningful consultation with my lawyers, kumayag pa na abogado. Yan ang I have decided- yan ang legal na dahilan sinasabi. Pakinggan mo, intindin mo. Mr. Barbers, nakatawa-tawa ka pa. Buti lang si Mr. Richard Gomez, nakatingin na sa inyo. Mr. Atrasabante, To respectfully decline. Respectfully, minumura tayo, respectfully. minubura Ah, Bars. To Saan? share my knowledge on matters. Hindi knowledge ang kailangan natin. Ito lang ang klaro, sa sulat, hindi ko po kayo minumura. Hindi kayo minumura sa sulat niya. Minura ka lang siguro doon sa kanyang vlog. Hindi niya sa sulat. Ano bang klase ito? Ano ka, pikon ka, balat sibuyas. The lawyer, this is like... Oo. Ask the lawyers kung libelous yung ginawa niyo o slander. No ha? O nakalagay. Ang problema sa inyo, basta nakasira, mali ang kahulugan ninyo ng libel, mali ang kahulugan ninyo ng slander. Hindi po lahat na nakakasira ay libel. Hindi po lahat ng mga nakakasakit sa damdamin ay libel. I-explain ko yun sa inyo mamaya. Would like to categorically state that I am neither paid by POGO operators. Hindi na pinag-uusapan. Pinag-uusapan natin yung mga sinabi niya. Sige. Bakit? Alamin mo anong dahilan niya. Legal na dahilan niya. Hindi ka pwede magsigaw-sigaw dyan. Tapos respectfully, Elizabeth Joey Cruz. Nakikinig po sa atin ngayon, nanonood ngayon. Kumarap ka dito. Alam ko, nanonood nga. Binira ka na nga ulit. Kumatapang ka. Hirap sa iyo. Naghamon pa nag-away. Nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Kumarap ka dito. Dito. Namo. Namo. Ano yung namo? Ha? Ano yung namo? Ikaw rin pala nagmumura eh. Lasinggo ka sa kanto eh. Natatawa si Richard Gomez. Si Ace Barber, si isa rin ito. Na balat sibuyas. Wait. Quiet them. Please observe. Refrain from laughing or whatever expression you wanted to. Please observe decency and of course. Chair, I move that we strike out. Pinapastrike out yung mga namo-namo niya. Pinapatanggal. I feel your sentiment, but we are in the process of finding out the yung pong implementation of the 10175. And I respect your freedom of expression. But what I'm trying to tell you is to refrain from the fire that you wanted to express. But for now, nandun pa lang po tayo sa administrative battle. Sobrang pikon. to Pinapatigil nga si Dan Fernandez. Sobrang pikon to si Obispo finish that. And then we will be discussing or we will be approving the ground rules. Wala pa po yung ground rules. And kaya nga po, doon sana yung kay Chairman Abante, papatak yan sa ground rules. Anyway, having said that, siguro we'll proceed to the next item. Mr. of our agenda is to approve. So that we can have an orderly hearing, we must first approve the ground rules. Okay. Gusto ko lang sabihin na pinaka-bastos na pastor to, si Abante. Makinig mo na. I believe that the COMSEC has already distributed copies of the ground rules to the members present.
So therefore, Mr. Chair, I move to approve the ground rules. Yes, there's a motion to approve the ground rules. And I believe that the members of this committee have already received the yung pong ground rules natin, and you have already read it. So siguro I need a second motion for this. Any second motion? This was during seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Hindi ko babasahin ang rules. So the next item of our agenda is for all the Mr. Chair, yes, Congressman Zamora. I would like to reiterate my early Minumosyo na patanggal mga salita ni Abante sa records. motion to strike out the expletive that was mentioned by my idol Representative Abante. O ito pa congressman na to isa, taba-taba siguro dami kinakain to lagi sa congresswoman sa Taguig. Marami mga tao sa Taguig na nahihilo sa gutom. Mr. Engineer Romulo Ison, kumusta to? Second motion. Mr. Chair, Second motion. I object because it was not an expletive. Sinabi ko lang. Hindi na daw mo- yung pagmumura. Sino mas masama nga siya, yung vlogger o ikaw? That can mean anything. That One can minute mean suspension. anything. That can mean anything. Style mo talaga. Imbis na ginawa mo na mo. Alam na ng tao yun, ibig sabihin na mo. Hearing resume. If that is the So it was seconded, Mr. Chairman. And the objection ni Congressman Abante, it's up to the members if they will vote for it. For the objection ni Chairman Abante. 1 minute suspension. Okay ha. Basta pinakita ko lang sa inyo itong kawalang kwenta ng isang congressman na ito. No? Ay, nako. Sige, sa susunod na. Hanggang dyan lang muna tayo. At sa susunod na yung iba. Na magandang gabi, Congressman Atras Abante. Lasinggo sa kanto. Ngayon, baka ipatawag mo sa kongreso ko. Ayun, tatanungin, bakit mo sinabi yun? Fake news ka. Klaro-klaro naman kung magsalita ka, parang kalasinggo eh. Okay, yun lang.